Parang kidlat, lumipas ang 12 taon. Inilipat ng lolo ang bata sa ibang paaralan. Nang araw na iyon, nahuli ang batang lalaki na nakatulog sa klase. Xiaofeng, tumayo ka. Nakatayo ka pa rin ba? Umakyat ka rito, sagutin mo ang tanong na ito. Mahigpit na inutusan ng guro ang bata. Kahit na makaramdam ka ng pagkapahiya, umakyat ka pa rin, at handa nang sumagot sa mga tanong. Pero pinagtawanan ka ng mga kaklase mo, at sinabihang bumaba ka na lang. Huwag mo nang ipahiya ang sarili mo. May mga kaklase kang nagpaalala sa iyo. Ang tanong na ito, iyan ang tanong sa pagsusulit sa kolehiyo. At ito rin ang pinakamahirap na tanong sa pagsusulit. Isang estudyanteng mahina ang pag-aaral na tulad mo, hindi kayang masagutan ang tanong na iyan. Ang mga kaklase mo, nakitang tulala pa rin siya sa tanong. Ang kaibigan mong gustong ipagpatuloy ang panlalait sa mga magulang ni Xiaofeng ay nagsabi na ang nanay niya ay may malubhang sakit. May kapansanan din ang tatay ko. Isinilang ako sa isang pamilyang ganyan. Minabuti kong huminto sa pag-aaral at magtrabaho para kumita at makatulong sa pagpapagamot kina mama at papa. Pagkasabi ko noon, nagtawanan ng buong klase. Pero hindi ko pinansin ang tawanan nila. Kinuha ko ang tisa at sinimulan ng pagsusulit. Ang mga kaklase ko, nakapako ang mga mata nila sa paraan ng pagsagot niya. Bigla silang nagbago ng ekspresyon. Hindi makapaniwala ang guro. Agad niyang sinuri ang sagot. Pagkatapos ay natapos na niya ang pagsagot sa tanong. Akala niya pagkatapos niyang masagot, hindi na siya hihiyang muli ng mga tao. Ngunit laking gulat niya, patuloy pa ring nanlait si Zhou sa kanya. Sinuntok niya ang mesa. Minamali mo ba ang mga sagot kanina? Kaya mo nasagot ng tama ang tanong. Nang loloko ka, Guru Wu. Nakatulog si Xiaofeng sa klase. Nakita naming lahat, nang sinasagot mo ang tanong ko. Nakaalala na siya ng sagot. Niloloko niya ang lahat. Manahimik ka. Madalas kang natutulog sa klase. Tatawagan ko ang mga magulang mo. Guro, maaari kang pumili ng kahit anong tanong. Kung hindi ko kaya, ako na ang bahala sa parusa. Sige. Iyan ang sinabi mo. Guro, hindi ko nga masagot ang tanong na ito. Hayaan mo siyang sagutin ang problemang ito. Ito ang pagsusulit sa International Mathematics Olympiad. Walang nakasagot sa problemang iyon. Napakahirap ng tanong na iyan. Tingnan natin ang gagawin niya. Simulan na natin. Tingnan natin kung niloloko ninyo kami. Xiaofeng. Ito ang pagsusulit sa Math Olympics noong nakaraang taon. Hindi mo iyon masasagot, kusa naman niyang pinili iyon. Isang random na tanong, para patunayan sa lahat. Kung sakaling hindi niya ito masagot, papalabasin siya ng guro sa klase. Hindi pwedeng hayaan siyang sirain ang pag-aaral ng lahat. Gawin mo na, ano pa ang iniisip mo? Nasa huling taon na tayo ng high school. Pagsusulit sa pasukan, 3 buwan na lang. Pagkatapos ng 3 araw, may practice test na. Wala akong panahon para makipag-usap sa'yo rito. Xiaofeng, hindi mo masagot ang problemang yun. Ano ba yung mga sinasabi mo? Hindi ka pa nga nag-iisip tungkol sa tanong. Nagsusulat ka ng kung ano-ano sa pisara. Niloloko mo ba kami? Ang tanong na ito, maraming henyo sa matematika ang hindi makasagot. Xiaofeng, paano mo nagawang magsulat ng kung ano-ano sa pisara? Sinayang mo ang oras ko. Guro. Balikan mo nga, malalaman mo rin pag tiningnan mo ang sagot. Kung mali ako, pwede mo akong paalisin sa eskwelahan. Pero kung tama ako, wala ka nang magagawa sa akin.
Tinitingnan kita. Grabe ka nang ang yabang. Siya. Ipapadala ko sa group chat ang mga tanong para sa pagsusulit. Naghanda na ng pagkain ang nanay mo. Kumain ka na muna. Tay. Bumili ako ng gamot. Kumain ka muna. Tapos uminom ka na rin ng gamot. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong makakakuha ako ng $300,000 para sa iyong operasyon sa paglipat. Lihim ka na namang lalabas para magtrabaho. Xiaofeng. Hindi na magagamot ang sakit ko. Ayaw kong lumabas ka para magtrabaho at kumita ng pera ng ganyan. Ang iyong kasalukuyang marka, ang mga marka mo ay napakababa. Hindi ka makakapag-aral sa kolehiyo. Ang gusto ko para sa iyo ay makapag-aral sa isang magandang universidad para magkaroon ka ng magandang kinabukasan. Kaya pagbutihan mo ang pag-aaral mo. Hindi ka magkakaroon ng magandang buhay kung hindi ka mag-aaral. Anak. Alam ko na. Tatay ni Xiaofeng. Hindi tayo pwedeng umutang ng pera. Ano ang gagawin natin ngayon? Umuwi na si Xiaofeng. Nanay. Umuwi ka na. Nanay. Sisikapin kong mag-aral, para maging proud ka sa akin. Hindi na kita hahayaang mamulot ng basura. Aalagaan ko ang pamilya natin. Xiaofeng, naghanda na ako ng tanghalian. Kumain ka na at matulog ka na pagkatapos. Mayroon ka bang klase sa hapon? Kami, umaasa kaming makakapasok ka sa isang magandang universidad. Huwag kang mag-alala sa mga bagay-bagay sa bahay. Aasikasuhin ko iyon. Ako, hindi mo na kailangang umutang. Mag-iisip ako ng paraan. Malapit ko nang makuha ang $300,000. Maniwala ka sa akin. Naniniwala naman ako sa iyo, eh. Huwag kang mag-alala sa bahay. Narinig mo ba iyon? Kumain na tayo. Hindi mo na kailangang tipidin ang iyong mga gastusin. Mag-iisip ako ng paraan para kumita. Alagaan mo ang iyong sarili. Ipinangako mo sa akin. Heto ang $3,000. Kunin mo ito. Huwag ka nang magtrabaho. Tatlong buwan na lang ang pasukan. Sana ay makapag-aral kang mabuti. Para makapasok sa isang magandang universidad. Naniniwala akong kaya mo yan. Makakapasok ka kaya sa isang magandang paaralan. Nakakuha ka ng 400 puntos sa pagsusulit. Hindi ka makakapasa sa pagsusulit. Nag-aral ka kay Zhu. Ano ba ang sinasabi mo? Xiaofeng, pakawalan mo na si Xiao. Nasa top 3 siya ng paaralan. Ikaw. Gusto mo bang makapag-aral sa isang namungunang universidad? Kailangan mong mag-aral ng Lingyun System Programming. Mahusay sa matematika at Ingles. Computer language. Kailangang magaling sa matematika. Hindi biro ang mga top 1 universidad. Bakit mo alam na? Hindi ako makakapasa sa top 1 na paaralan. Nasa top 10 ako ng paaralan namin.
Mismo ako, hindi ako kumpiyansa na kumuha ng exam doon. Imposible yun. Inihambing mo ang score mo sa akin. Ang tapang mo naman. Araw ng pagsusulit, kung makakakuha ka ng 500 puntos, lilibot ako ng 5 beses sa gym. Kung hindi ka makakuha ng 500 puntos, dumaan ka sa pagitan ng mga binti ko. Bago ang final exam. At bawal kang makipag-usap kay Xiao. Sige. Sa susunod na pagsusulit, pangako ko, pero hindi ako susugal kay Xiao. Kung matatalo ako, magpapadyak ako sa ilalim ng mga paa mo. At tatakbo ako ng 3 ikot sa paligid ng court. Narinig mo ba? Kusa niyang gagawin yun. Ikaw ang saksi. Nasagot na ang problemang ito. Hang Xian School. Napakatalino, napakaikli, madaling matutunan ang sagot. Simple at madaling maunawaan. Gusto kong makilala ang estudyanteng ito. Pupunta na ako ngayon din. I-book mo na ang ticket ko. Pupunta tayo sa Hang Xian bukas ng umaga. Naiintindihan ko na. Aayusin ko agad. Ang mga programming competition ay kadalasang may malalaking premyo. Gusto kong makapasa sa challenge. Para makuha ang $300,000 para sa aking ama. Ang programang ito ay hindi naman mahirap para sa akin. Bukod pa rito, ang software na ito ay hindi maganda ang proteksyon. Maraming butas sa seguridad. Unahin ang kita, huwag mag-alala sa iba. Tatlong gawain ang matatapos. $64,000. Pagkatapos nilang suriin, ipapapadala nila ang pera. Susunod na gawain. $17,000 ang halaga. Kung sa loob ng 3 araw, ang mga security flaws na ito ay hindi maayos, ang mga gumagamit ng software ko ay magkakaroon ng malaking pagkalugi. Isang napakalaking pagkalugi. Aling Lily. Maraming malalaking bug na ang naayos. Ilan pa ang kailangang ayusin? 3 pang malalaking bug, at 5 maliliit na bug. Inaasikaso na po namin ang problema. Naniniwala po ako na matatapos na ito agad. Magaling. Napaka-epektibo roon. Kakakuha lang ng misyon, tapos na sa wala pang 1 oras. Naniniwala rin ako. Maghintay na lang tayo. Guro, nariyan sila sa loob. May likurang pinto rito. Heto na, guro, tignan nyo. Takbo na. Sige, isa-isa lang. Huminto na kayo. Tumayo lang kayo dyan. Tumahimik kayong lahat. Xiao Feng. Bakit ka nandito? Hindi ka ba dapat nasa bahay at nag-aaral? Paano ka makakakuha ng 500 puntos? Zhu. Ikaw ang nagsumbong niyan. Oo. Ako ang nagsumbong noon. Hintayin mo lang. Papupuntahin ko ang mga magulang mo rito. Tumahimik lang kayong lahat. Isulat ang iyong pangalan. Tawagan mo ang inyong guro, para sunduin kayo. Sobrang sama. Nung estudyante pa ako, natutulog sa klase. Tandaan mo pa rin ang sagot para lokohin ang lahat. Napakasuwayin niya. Hindi nagbabago ng sarili. Nakakaapekto sa mga kaklase. Sobrang sama, di ba? Bukas. Tawagan mo ang mga magulang mo. Nakakaawa ka naman. Hindi pa tayo nakakapagpustahan. Natanggal ka na sa paaralan. Masama ka. Tatay. Binugbog ako, tatay.
Parang nabali ang kanang kamay ko. Iligtas ninyo ako, Itay. Bakit hindi pa nila inaayos yung problema? Si Aling Lily, huli na ang lahat, bukas na lang, maaaring, maayos na nila ang problema. 11:00 na ng gabi. Sige, susubukan ko, aayusin ko ang mga error na iyon. Bukas pagpasok mo sa trabaho, pakiusapang i-transfer na ng Finance Department ang pera sa kanila, para hindi sila mag-resign. Bukas ng umaga, gusto ko ng impormasyon niya. Sige, Ginang Lily. Ano pong nangyari? Hindi na nila itinuloy ang pag-aayos. Ginang Xiao, sabi ng teknikal na departamento. Sinubukan nilang mag-overtime, pero 2 na lang ang araw. Mahirap para sa amin na matapos ito. Pero si Aling Xiao, nakita ko na ang profile ng taong ito. Scholar pa rin siya. Natunton na namin ang IP address niya. Isang internet cafe. Henyo. Isa siyang henyo. Magpabook na tayo ng flight papunta roon. Henyo nga siya. Kailangan ko siyang puntahan ng personal. Bukod pa roon, tawagan mo ako, ang pinakamagandang ospital doon, para matulungan ng tatay niya. Magpa-opera agad. Kailangan nating subukan na kumbinsihin siya. Tara na. Anak, masakit ba sa iyo? Sobrang sakit. Naawa ako sa iyo. Mga magulang ni Zhu, dinala ko si Xiaofeng. Ikaw ba si Xiaofeng? Paano mo nagawang saktan ng anak ko? Papatayin kita. Hindi ko siya sinaktan. Tatay, nakita ko iyon. Sinaktan niya ako, Zhu. Nagsisinungaling ka. Siya iyon. Sige, sinaktan mo ang anak ko. Paano mo nagawang saktan siya? Papatayin kita. Tatay. Asawa. Huwag kayong magsasagutan dito, ngayon. Dalhin mo rito ang nanay mo. Malubha ang natamo mong sugat kay Zhu. Kailangan mo pa ring bayaran ng mga gastusin sa ospital. Hindi ko siya sinaktan, bakit ko babayaran? Sino ang nanakit sa kanya? Suriin ninyo ulit, ikaw ang nanakit sa kaibigan ko. Umalis ka na, tawagan mo ang nanay mo. Siya, hingi ako ng paliwanag sa mga taong sangkot. Sinisisi mo ako, na ako raw ang nanakit sa anak mo. Grabe ka naman. Mga masasamang bagay. Profesor Zhang, ito ay paaralan. Una, hanapin natin ang punong guro, para mahanap natin ang estudyanteng iyon. 3 taon na tayo, sa International Mathematics Olympiad, hindi nakakuha ng unang gantimpala. Sana'y magawa ito ng estudyanteng ito. Sige na, tara na, Profesor. Pakitulong naman po sa akin. Iligtas ninyo ang kapatid ko. Ayon sa mga doktor, kung hindi siya ma-ooperate sa loob ng 2 buwan, wala na siyang pag-asa. Pakitulong naman po sa akin. Ina ni Xiaofeng. Tumayo ka na, ayoko nang operahan. Mamatay na lang ako. Matagal ko na sanang dapat namatay. Mahirap na ang buhay tapos may sakit pa. Oo nga, ano pa bang silbi ng operasyon? Isa itong sakit, kailangan mong uminom ng gamot noon. May pera ba ang pamilya mo para sa gamot? Higit pa rito, tingnan mo ang inyong tahanan. May isang taong may sakit, may isang may kapansanan, at mayroon kang anak na lalaki. Sabihin mo sa kanya na kumita ng pera. Bakit mo naman aasahan? Napautang ko sa iyo. Ang babayaran ko naman ng sigurado. Ang anak ko, pagkatapos ng pagtatapos niya sa kolehiyo. Tiyak na babayaran ka namin. Nanay Xiaofeng, anak mo, hindi siya makakapag-aral. Mayroon ka bang $3,000 kada buwan para sa utang? Nanay, bumangon na po kayo. Hindi na kailangan pang umutang sa kanila. May paraan na ako. May paraan ka na. Ano ang kaya mong gawin? Sige. Ganito na lang. Dahil may paraan ka na. Hindi na kami kailangan dito. Sa tingin mo, tama ba yun? Hindi ako tagatulong sa mga mahirap. Tungkol sa kalagayan ng pamilya mo. Wala na rin akong ibang maitutulong sa'yo. Kunin mo yan. Tara na.
Hinahanap ko si Xiaofeng. Nasa dito ba siya? ₱1,000,000 ito. Asikasuhin mo yan para sa akin. Ang mga butas na iniulat ng mga kliyente. Asikasuhin mo yan. ₱1,000,000. Direktor Xiao. Si Direktor Xiao ng Kim Corporation. Magandang araw, CEO Xiao. Hinahanap ko si Xiaofeng. Sino ang Xiaofeng? Apo ko po siya. Xiaofeng, lumapit ka at batiin mo si CEO Xiao. Halika rito. Sige na. Ako si Xiaofeng. Hinahanap mo ba ako? Nakuha mo na ba ang pera? Nakuha ko na. Bakit hindi mo pa tinatapos ang pag-aayos ng mga error? Oo nga pala, estudyante ka pa pala. Mag-aaral ka ngayong umaga. Mayroon ka bang oras ngayong gabi? Oo naman, mayroon siyang oras. Libre siya, Xiaofeng. Pinagagawa ka ni CEO Xiao, bakit hindi mo pa ginagawa? Gawin mo na para sa kanya. Pasensya na. Masyado akong abala. 300 lang ang nakuha mong puntos sa pagsusulit. Ano ba ang pinagkakaabalahan mo? Sabi ko naman sa iyo. Tinanggap mo na ang pera niya. Kailangan mong magtrabaho para sa kanya. Xiaofeng, huwag kang maging matigas ang ulo. Ang pagkuha sa iyo ni CEO Xiao para magtrabaho ay isang oportunidad mo. Dapat mong samantalahin ang oportunidad. Pero estudyanteng tamad ka lang, ano ang magagawa mo? Nakikita kong balak niyang lokohin si CEO Xiao para sa pera. Ang ama ni CEO Xiao. Siya ang pinakamayamang tao sa bansa. Maglalakas loob ka bang lokohin siya? Maaari ka nilang ikulong. Xiaofeng, ano ba ang nangyayari? Hindi ninyo dapat niloloko ang mga tao. Tama. Hindi ko na kailangan pang magpagamot. Huwag kang magmadali, Tay, Nay, ayos lang po. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko naman ninanakawan ng pera nila. Ang bagay na ito. Sasabihin ko sa inyo mamaya. Ganun pa rin ba ang sasabihin mo? Pumunta pa siya rito para hanapin ka. Xiaofeng. Sa harap ng mga magulang mo. Sinasabi ko sa'yo, buksan mo ang mga mata mo at tingnan mo. Ang taong nakatayo rito, siya ang CEO ng Kim Corporation. Ang pamilya ko ang ahente niya. Kung magagalit mo si CEO Xiao, hindi kita patatawarin. Xiaofeng, lumuhad ka na, at humingi ka ng tawad kay CEO Xiao. Manahimik ka. Bahay ko ito. Umalis ka na rito, hayop ka. Napakawalang galang mo. Sasabihin ko sa iyo, ngayon din, papalitan kita ng ama mo. Magbabayad ka sa ginawa mo. Tigil. CEO Xiao, pasensya na po, nakukulit na po ba kita? Tingnan mo, ang pamilyang ito. May sakit sa bato ang tatay ni Xiaofeng. Tapos ang nanay niya naman ay pilay. Wala silang silbi ang pamilyang ito. Mga taong may kapansanan lang sila. CEO Xiao, niloloko na pala si Benjo ni Xiaofeng. Huwag kang mag-alala, papabayaran ko siya sa iyo. Opo, CEO Xiao. Kung hindi siya magbabayad, ipakukulong ko siya. Sino ba kayo? Ano ang koneksyon ninyo kay Xiaofeng? CEO Xiao, tito ako ni Xiaofeng. Ang kumpanya ninyo ay nasa lungsod na ito. Itinayo ninyo ito noong nakaraang buwan. Ako ang nangangasiwa nito. Ako ang tiyahin ni Xiaofeng. Ako ang pangkalahatang ahente ng Kim Corporation. Naririto ako sa lungsod na ito. CEO Xiao, ipagkatiwala ninyo na lamang sa akin ang pagtatayo. Gagawin ko ng maayos ang trabaho. Tapos ka na bang magsalita? Marami talaga akong natutunan ngayon. May naunawaan ako. Ang mahalaga, binaligtad ninyo ang katotohanan at kasinungalingan. Masyado silang maingay. Paalisin ninyo sila. Opo. CEO Xiao, pakinggan mo ako. Ano ang ibig mong sabihin? CEO Xiao, huwag mo akong pabayaan. Isasauli ko ang pera mo. CEO Xiao, huwag kang magpapadaya kay Xiaofeng. Ang perang nasa lupa, kunin mo na. Hindi na namin kailangan. Kahit may pera ang mga dukha, hindi nila kukunin. Kunin mo na lang. Pang-almusal ko lang naman yung pera. Naiintindihan mo ba? CEO Xiao, huwag mong hayaang lokohin ka niya. Ayaw kong istorbohin nila si CEO Xiao.
si CEO Xiao. Huwag kang magpapaloko, si CEO Xiao. Salamat po, CEO Xiao. Nahihiya talaga akong istorbohin kayo. Pasensya na po, sana'y gumaling ka na agad. Ang anak ko. Hindi siya manloloko. Sigurado akong mali ang inyong pagkakaintindi sa kanya. Ang anak ninyo ay talagang napakahusay. Halos 1 oras na. Bakit wala pa sila? Tumakas na ba siya? Pilay ang nanay niya. Napakabagal nilang maglakad. Kahit pilay, dapat nandito na sila. Kung makatakas siya. Ang gamot ng anak ko. Sino ang magbabayad sa akin? Alam ko kung saan ang bahay nila. Puntahan natin sila para hingin ng pera. Pumunta na tayo roon. At kausapin natin ng personal ang mga magulang niya. Hindi ko na siya bibigyan pa ng oras. Tara na. Inumin niyo na ang tiyan ninyo. Salamat po, Professor Zhang. Ano naman ang sadya mo ngayon? Nandito kami para hanapin si Guru Wu. Nag-email siya sa akin noon. Isang estudyante niya. Nakasagot siya ng isang problema. Na nasa Math Olympics exam. Yun ang pinakahuling problema. Hanggang ngayon, iisa lang ang nakasagot sa buong mundo. Ang guro sa paaralan ko. May kilala akong isang guro sa matematika na ang pangalan ay Wu. Tatawagan ko siya ngayon. Hindi, ako na lang ang pupunta sa kanya. Dalhin niyo po ako roon. Sige, ihahatid ko kayo roon. Sige, tara na. Sige po. Nasaan si Ginang? Wu. Wala po siya rito. Sa mga nakaraang araw, isinulat ni Ginang Wu sa pisara. Iyon ay isang problema sa International Math Olympiad. Sino ang nakasagot nito? Si Xiaofeng. Ang Xiaofeng na ito, sino siya? Tinawagan na siya ni Ginang Wu. Sabi niya, PayPal-abasin niya si Xiaofeng sa eskwela. Ano, PayPal-abasin daw? Siguro Wu, bakit niya gustong palayasin si Xiaofeng? Kagabi, nagpunta si Xiaofeng sa internet cafe. Nahuli siya ng guro, nagalit siya. At binugbog ang kaklase niyang si Zhu doon. Sinabi ni Ginang Wu sa mga magulang ni Zhu na pumunta si Xiaofeng sa internet cafe at binugbog ang kaklase niya. Sigurado ka ba? Totoo ngang pumunta si Xiaofeng sa internet cafe. Pero wala siyang sinaktan. Inosente siya. Si Xiaofeng ay isang estudyanteng nakatira sa paaralan. Kagabi, nang mahuli siya ng guro, hindi na siya lumabas pa. Professor Zhang, ang estudyanteng si Xiaofeng. Sa ngayon, mayroon siyang ilang problema. Pero, siya ang unang nakasagot sa problema sa Math Olympics. Napakahirap ng problemang iyon. Ihahatid ko siya sa iyo. Ang galing ni Xiaofeng, ang unang nakasagot. Imposible, hindi pa nga siya umaabot ng 50 sa math. Napakagaling ni Xiaofeng. Punong guro, tawagan mo si Ginang Wu. Kailangan ko kausapin si Xiaofeng agad. Guru Wu, nasaan ka? Ikaw at si Xiaofeng. Pumunta kayong dalawa sa opisina ko ngayon na. Ano bang nangyayari? CEO Xiao, kakilala niya si Xiaofeng. Sa tingin ko, nanilin lang ni Xiaofeng si CEO Xiao sa paanuman. Kung si Xiaofeng, makaka-impluwensya sa trabaho ko, magkakaroon tayo ng problema. Kung ganoon, kapag umalis na si CEO Xiao dito, puputulan na natin ang ugnayan kay Xiaofeng. Ayoko nang madamay pa sa kanya. Paglabas ni CEO Xiao, sasabihin nating hindi namin kilala si Xiaofeng. Tama. Tito, naabala ko po kayo. Pasensya na po. Sana po ay gumaling na kayo agad. Salamat po, CEO Xiao. Ang anak ko po, masipag po siya simula't bata pa. Hindi po siya manloloko. Sa tingin ko po, nagkakamali po kayo sa anak ko.
CEO Xiao, napakagaling po talaga ng anak ninyo. Lahat ng nangyari noon ay hindi pagkakaunawaan lang. Binigyan ko na si Xiaofeng ng pera. Karapat-dapat naman iyon sa kanya. Huwag kang mag-alala, hindi ako pumunta rito para hingi ng pera. Gusto ko lang humingi ng tulong sa kanya. Mabuti naman kung totoo yan. Anak ko, dumating na si CEO Xiao. Pakitulungan niyo naman siya rito. Nanay, alam ko na. Xiaofeng, ang program na ginawa mo kagabi. Natutuwa ang kumpanya natin. Pero, hindi pa rin ito sapat. Kayo po ba ay gumagawa ng software sa seguridad? Ang programa ko po ay walang butas. Alam ninyo po bang software ito sa seguridad? Alam ko po, nandito po kayo ngayon. Ano po ang inyong pakay? Ang software po namin sa seguridad ay mayroong maraming butas. Kailangan ko pong ayusin ito sa loob ng 3 araw. Kung hindi, marami tayong mawawalan ng mga kliyente. ₱1,000,000 ito. Asikasuhin mo yan para sa akin. Ang mga butas na iniulat ng mga kliyente. Asikasuhin mo yan. ₱1,000,000. ₱1,000,000 ito. Pakitulong naman po sa akin na ayusin ang mga sira. Ang mga problemang naiulat. Kailangan ko po ng tulong nyo ng mabilis. $1,000,000. Xiaofeng. Wala po akong computer. Naghanda na si CEO Xiao. Ihanda ang pagkain, at lahat ng kailangan ni Xiaofeng. Bukod pa, sa panahong ito, walang sino man ang dapat istorbohin siya. Susundin ko po. Parurusahan ko sila. Nariyan ba siya? Oo, bahay niya ito. Guru Wu. Ano po ang ginagawa ninyo? Bahay ba ito ni Xiaofeng? Oo nga. Masamang bata si Xiaofeng. Sinaktan ka niya. Magbabayad si Xiaofeng ng danyos at mapapaalis sa paaralan. Tama. Dapat lang na mapaalis si Xiaofeng sa paaralan. Binugbog niya ang mga kaibigan niya. At nanloko siya ng pera sa ibang tao. Nanloko. Ninakawan pa niya si Xiao ng pera. Ang taong tulad ni Xiaofeng. Cancer siya ng lipunan. Oo nga, tingnan mo, ang anak kong lalaki ay binugbog. Nasaan si Xiaofeng? Sir, kalma lang po kayo. Ang pangyayaring ito ay marahil mahirap. Napakahirap ng buhay ng pamilyang ito. Si CEO Xiao ng Kim Corporation. Nariyan siya sa loob, nangungutong ng pera. Napakasama ni Xiaofeng. Naglakas loob siyang manloko ng pera ng anak ng pinakamayamang tao. Dumating na ba si CEO Xiao ng Kim Corporation? Nasa loob siya. Gusto kong makausap si Xiaofeng. Binugbog niya ang kaklase niya. At papasok sa internet cafe. Seryoso ang bagay na ito. Ngayon, ang bagay na ito, dapat kong harapin ng personal. Pupunta ako roon. Teka lang, nandoon si CEO Xiao. Si Wu. Marahil ayaw istorbohin ni CEO Xiao. Ayaw niyang maistorbo. Hintayin na lang natin sila rito sa labas. Sobrang galit ako. Magpapaumanhin sa akin si Xiaofeng ngayon. Wala siyang silbi. Nakaapekto siya sa paaralan. Magpapaumanhin siya kay Zhu. Nakalipas na ang kalahating oras. Bakit hindi pa siya dumarating? Professor Zhang, huwag kayong mag-alala. Tatawagan ko po siya. Hello, Guru Wu po ba ito? Ano po iyon? Kalahating oras na po, bakit hindi mo pa siya dinala? Ginoo, binibini po nung guro. May kaunting problema po rito. Si CEO Xiao ng Kim Corporation ay may kausap si Xiaofeng. Hintayin na lang po natin sandali. Si CEO Xiao ng Kim Corporation. Pagkatapos nilang makapag-usap, ihahatid ko na po agad si Xiaofeng. Sige, pasensya na po, Professor Zhang. Maaari po kayong maghintay pa ng kaunti. Ang CEO na si Xiao ng sikat na Kim Corporation. Nakita na nila si Xiaofeng. Huwag nang maghintay pa. Aalis na po ako ngayon.
Pumunta ka at bumili ng tubig at kape. Pagkatapos, magpa-deliver ka na rin ng pagkain. Opo. Ang babaeng ito. Pwede po ba akong pumasok? Kailangan ko pong makausap si Xiaofeng. Tinawagan po ako ng principal. Kailangan po naming ibalik si Xiaofeng sa paaralan. Ano ang kailangan ninyo kay Xiaofeng? Xiaofeng. Kagabi, nag-cutting classes siya at naglaro ng games. At nambuli ng kaklase. Pagdala ng masamang impluensya. Dapat siyang magbayad ng danyos at managot. At mapapaalis sa paaralan. Nag-cutting classes para maglaro ng games. Tapos binugbog mo ang kaklase mo at pinalayas ka? Oo nga, hindi siya mukhang estudyante. Mukha siyang gangster. Oo nga, kumusta? Business card ko. Ako ay mula sa kumpanya ng mga sangkap. Mamili na kayo sa amin minsan. Ano po ang itatawag ko sa inyo? Pakisabi na lang po na gusto naming makausap si Xiaofeng sandali. Hindi pwede. May mahalagang ginagawa si Xiao. Dito na lang po kayo maghintay. Mrs. Kinuha niya ang business card ko. Kung makikilala ko si CEO Xiao, mas magiging matagumpay tayo sa negosyo. Magiging mayaman tayo. Xiaofeng, magtatangka ka pa bang agawin si Xiao sa akin? Sa kaalaman mo, matatalo ka sa akin. Si Xiao ay akin na. Papalabas ka sa paaralan. Ang bilis mo naman. CEO Xiao, may naghahanap kay Xiaofeng. Sinasabi nilang binugbog daw niya ang kaklase niya. Gusto siyang palayasin ng paaralan. Business card po ng magulang niya. Sinisiraan nila ako. Hindi ko siya sinaktan. Inosente ako. Magpapadala ako ng mga tao para imbestigahan ito. At ipanumbalik ang dangal ni Xiaofeng. Opo, Ginoo. Unang error ng sistema. Naayos ko na po. Ang bilis. 30 minuto pa lang. Tingnan mo, ituloy ko na ang pag-aayos ng mga error. Tama, samantalahin ang pagkakataong ito. Ikwento mo sa akin. Ano ang ginawa mo sa paaralan? Ganito kasi iyon. Guru Wu, tungkol sa kumpanya. Nasaan si Xiaofeng? Nasa loob pa rin sila ng bahay. Hindi pa namin siya nakakausap. Hinaranggan na ng mga bodyguard ni CEO Xiao ang pinto. Hindi ako makapasok. Sabihin mo sa mga nasa loob ng bahay. Sabihin mo na ang punong guro at si Profesor Zhang ay mga tao ng Universidad ng Tian. Gusto naming makausap si Xiaofeng. Ang profesor ng Universidad ng Tian, di ba? Tama ba ang sagot ni Xiaofeng sa problema sa Olympics? Tingnan ninyo, ang dami ng tao. Gumawa ng malaking gulo si Xiaofeng. Bakit nga ba kami nagkaroon ng ganitong apo? Napakasama naman ng kapalaran. Wala kaming ganitong klaseng apo. Sabi ko naman sa iyo. Ano man ang gawin niya, ayaw gawin niya. Ayaw kong maapektuhan ng trabaho ko. Dumating na rin pala ang punong guro. Hindi ito madaling bagay. Alam mo ba? Pagkatapos ng 2 araw, uuwi na ako sa probinsya. At kakausapin ko ulit ang angkan. Buburahin na nila ang pangalan ni Xiaofeng sa tala-angkan. Ang angkan natin ay isang marangal na angkan. Hindi karapat-dapat si Xiaofeng. Tama. Punong guro. Sinaktan ako ng husto ni Xiaofeng. Nagliban pa siya ng klase para maglaro. Ginugulo pa niya ang isang babaeng estudyante na si Xiao. Matalino si Xiao. Kaya niyang makapasa sa Universidad ng Tian. Malaking gulo na ang nagawa niya. Dapat ninyo siyang parusahan. Oo nga, ikaw ba si estudyanteng Zhu? Oo nga, mahal na principal. Matalino pong mag-aral ang anak ko. Nasa top 10 po siya ng klase. Hindi niyo po ba naaalala? Kaya po niyang makapasa sa Universidad ng Tian. Ngayon, may mga 2 buwan na lang bago ang entrance exam sa universidad. Pero ang anak ko ay nasugatan. Makakaapekto ito sa kanyang pag-aaral. Punong guro, pakisuyong pag-aralan at tugunan ng sitwasyong ito. Punong guro, dapat na mapaalis si Xiaofeng sa paaralan. Naapektuhan niya ang pagsusulit ng isang magaling na estudyante. Mawawalan ng paaralan ng isang potensyal na estudyante. Bukod, ang matrikula ng anak ko. Ang pamilya ni Xiaofeng ang magbabayad. Tama, hindi kaya ng pamilya ninyo ang kabayaran. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Hinihingi mo ba ang pera?
Huwag na kayong mangarap pa. Ang pamilyang ito, marami pa silang utang. Wala silang perang pangbayad. Mali ang sinasabi mo. Kanina, sinabi mo na, buburahin ang pamilya nila sa angkan. Tama. Wala kaming ganang walang silbing apo. Kagabi, pagkatapos umuwi ni Xiaofeng sa dorm, hindi na siya umalis pa. Bakit mo naman sinasabing binugbog ka ni Xiaofeng? Binugbog siya ng anak ko. Matalino at masunurin ang anak ko. Bakit naman ako magsisinungaling? Punong guro, ang anak ko ay hindi marunong magsinungaling. Mabait siyang bata, hindi tulad ni Xiaofeng. Tama. Manahimik nga kayo. Masyado nang abala si Xiaofeng. Kailangan niya ng katahimikan. Napakabagal niyang matuto. Ano ba ang ginagawa niya? Nanaginip ba sila? Ang gagaling nilang tanga. Huwag kayong magpapaloko sa kanya. Magandang babae. Pakipasok naman ako dyan. Kung maingay pa rin sila, palayasin ninyo sila. 1 kilometro mula rito. Teka lang. Ginoo, Binibini. Ako po ang punong guro. Siya po ang propesor ng koponan ng Pambansang Olimpiyada sa Matematika. Galing po siya sa kabisera. Hinahanap namin si Xiaofeng dahil may napakahalagang bagay. Si Xiaofeng ay maaaring maging taong kailangan ng bansa. Kailangan ko siyang makausap. Tama, nasolusyonan ni Xiaofeng ang problema sa Olympics. Iyon ang pinakamahirap na problema. Siya ang henyo ng bansa. May email akong natanggap. Agad akong pumunta rito. Imposible. Nagbibiro ka ba? Sa tingin ko, kinopya niya ang sagot. Ito, ang magandang babae, CEO Xiao. Nakuha na ba niya ang pera kay Xiaofeng? Pumasok po sana ako dyan. Tutulungan kitang makakuha ng pera. Kung hindi po makuha, gagamit na lang po tayo ng batas. Tama po, pwede po ba? Sir, si Xiaofeng ay abala po. Napakahalaga nito. Hintayin mo lang sandali. Tapos na. Ang mga gawain na ibinigay ninyo ay natapos ko na lahat. Napakabilib ko sa iyo. Ang ibang mga programmer, wala pang kasing galing sa iyo. Interesado ka bang magtrabaho sa kumpanya ko? Hindi, may pasok pa ako. Oo nga. Nakalimutan kong grade 12 ka pala. Ngayon, kukuha kita bilang part-time programmer. Walang pasok, magbabayad ako sa iyo ng 300,000 dolyar. Alam ko kung ano ang iyong inaalala. Bago ako pumunta rito, nakipag-ugnayan na ako sa pinakamagandang ospital. Maaaring magamot ang iyong ama doon. Basta't pumayag ka sa akin. Ang iba pang mga bagay, hindi mo na kailangang alalahanin. Sige, dahil taos-puso ka naman. Kaya, makikipagtulungan ako sa iyo. Ang software mo pang seguridad, maraming problema pa. Marami ring butas. Maraming kulang din sa algorithm. Oo nga, kailangan kita ng tulong. Ngayon na, sa mga susunod na araw, mag-i-check-in ako sa hotel na malapit sa inyo. Tutugunan ko ang mga kahilingan mo. Ano sa tingin mo? Huwag kang mag-alala. Mag-aarkila ako ng caregiver para sa mga magulang mo. Maaari kayong makipag-ugnayan anumang oras. Xiaofeng. Kami ng iyong ina, kaya na namin ang aming sarili. Tulungan mo na lang siya. Ngayong hapon, ililipat na ang iyong ama sa panlalawigang ospital. Sige, pero sasabihin ko lang, gabi lang ako libre. Mag-aaral ako sa araw, dahil gusto kong makapagtapos ng pag-aaral ng maayos. Walang problema. CEO Xiao, maraming tao ang nagkukumpulan sa labas. Dumating na rin ang punong guro, pati na rin ang propesor na miyembro ng team na gumawa ng mga tanong sa Math Olympiad. Hinahanap nila si Xiaofeng, may mahalagang bagay sila. Sige. Hindi pa tapos i-check ang mga exam. Bakit mo naman ipinahayag ang listahan? Tama, hindi pa tapos i-check ang mga marka ng exam. Pero ang papel ni Xiaofeng, nasuri na namin lahat tama. Kung sa klase natin,
May isang estudyanteng kasing galing niya. Hahayaan ko kayong kumuha ng exam. Profesor, huwag kang magpapadaya sa kanya. Mahina siyang estudyante, 50 puntos lang ang nakuha niya sa nakaraang pagsusulit. Samantalang ako ay nakakuha ng 140. Zui ang pangalan mo, di ba? Titingnan ko ang pagsusulit mo. Gaano man karami ang masagutan ko. Mas mababa pa rin ang kanya kaysa sa akin. Hindi pa siya nakakakuha ng mataas na marka. Kung nakakuha man siya, edi nangopya si Xiaofeng. Zui, tiningnan ko na ang test paper mo. Sa 8 tanong, 3 lang ang nasagutan mo ng tama. Hindi ka pumasa. Hindi ako naniniwala na kaya niya iyon. Nanloko siya. Ang mga tanong na ito, hindi ko pa naman naisa publiko ang mga sagot. Tingnan ninyo, ang mga pagsusulit na ito. Tingnan ninyo, kayo sa klase. Tingnan ninyo, ang 4 na pagsusulit na ito. Naisip ko ito sa loob ng 2 araw. Lahat ay natapos ni Xiaofeng. At kayo sa klase, karamihan sa inyo, wala pang natapos na isa. Pero si Xiaofeng, tapos na niya ang 4 na ito. Wala namang sagot ang mga ito. Hindi siya pwedeng mandaya. Ang galing talaga ni Xiaofeng. Natapos niya ang 4 na tanong. 2 pa lang ang nagawa ko. Ang talino talaga ni Xiaofeng. Kahit may sagot, hindi ko na maalala. Hindi ako makapaniwala, bakit mas matalino si Xiaofeng kaysa sa akin. Sigurado akong may pandaraya siya. Xiaofeng, naalala mo pa ba ang pangako mo? Siyempre, kailangan mong hubad na tumakbo. Narinig ba ninyo iyon? Narinig ba ninyo iyon? Ang pagsusulit na ito, kung makakakuha siya ng mahigit 500 puntos, magpapakita ako ng katawan at tatakbo ng 5 ikot sa paligid ng paaralan. Kung hindi siya makakuha ng mahigit 500 puntos, gagawa siya ng gagawin ko. At gumapang sa pagitan ng mga binti ko ng 100 ulit. Napakakahalayan. Sabi niya mismo yan, mga kaklase, naka 400 points ako noon. Hindi niya ako kayang talunin. Zui, ang kapal mo naman. Huwag mong gawin yan. Hindi ka ba nahihiya, punong guro, personal naming problema ito. Tandaan mo ang pangakong yan, ha? Hindi ko ito makakalimutan. Pero sana. Huwag kang magsisi. Bakit naman ako magsisisi? Hinihintay kitang gumapang sa pagitan ng 2 paa ko ng 100 beses. Ang sulatin ko ay hindi ko gagawing mahaba. Kung masyadong mabilis ang pagunlad ko, iisipin ng lahat na nanloloko ako. Para maiwasan ng gulo, magkakaroon ako ng average sa subject na ito. Sa English, kailangan ko lang ng ganoon. Kailangan kong tapusin lahat. At sa science, kailangan ko ng mas mataas na marka. Magkakaroon ako ng 240 puntos. Ang total score ay magiging 570. Magagalit si Zui. Ang resulta na ng pagsusulit na ito. Nandito na ang resulta. Ang klase natin. Napakaganda ng inyong mga resulta. Ang may pinakamalaking pag-unlad ngayong pagsusulit, si Xiaofeng iyon. Nakakuha si Xiaofeng ng 582 puntos ngayong pagsusulit. Nasa top 100 siya ng buong high school. At nasa top 10 din ako ng klase namin. Pero, si Xiaofeng, ang mga marka niya sa mga subjects ay hindi pantay-pantay. Perfect score siya sa math. Tapos sa 3 science subjects, 242 lang ang nakuha niya. Pero ang marka niya sa Filipino at English, 75 lang. Ang ganyang marka, medyo mababa rin para sa mga kaklase mo. Kung gusto mong makapasok sa Universidad ng Tian, kailangan mong magsikap pa. Ang galing niya, perfect score sa math. Baka siya pa ang maging valedictorian ng school. Napakahirap ng exam sa math ngayong beses. Pero nagawa pa rin niya. Napakabilis ng pagunlad niya. Ang bilis ng pagbabago ni Xiaofeng. Hindi pwede, hindi ako makapaniwala. Sigurado ako na, nanloko siya sa pagsusulit. Guro Wu, magandang araw po, punong guro. Xiaofeng, sumunod ka sa akin. Pupunta tayo sa syudad. Kailangan mong sumali sa pambansang paligsahan sa matematika. Ihahatid kita roon. Hindi pa rin ba? Nakita mo na ba si CEO Xiao? Ano na ang gagawin natin?
Dumating na naman ang mga tao ng bangko para maningil. Pati na rin ang mga supplier, nangungutang din. Alam na nila, kinawalan na tayo ng kumpanyang Kim. Nawalan na ako ng pag-asa. Mahal. Pwede muna tayong magtago dito. Pero hindi naman tayo pwedeng magtago habang buhay. Nasa bibig ko. Tigil. Saan ka pupunta? Paulit-ulit ko nang sinasabi sa iyo. Bawal kang pumasok sa paaralan. Makikilala ka ng mga maniningil. Papatayin ka nila, kung wala kang pakialam sa babaeng iyon. Sinisiraan mo si Xiaofeng. Hindi magbabangkarote ang kumpanya ni Zhu. Zuyi, ano ba ang ginagawa mo? Bakit mo siya sinasaktan? Hayaan mo na siyang umalis. Sabi ko na sa iyo, kung wala kang pera, wala na akong anumang natitira. Ikaw po ba ang ama ni Zuyi? Pangkalahatang ospital ng Jiang ito. Si Zuyi ay kasalukuyang nasa emergency room ng ospital. Pumunta na po kayo sa ospital. Ano po ang sinabi ninyo? Bakit ang anak ko ay nasa ospital? Sabihin mo na. Dinala siya ng pulis at ambulansya. Marami ang nanakit sa kanya. Nandoon pa rin ngayon sa ospital ang mga yun. Magmadali ka ng magbayad at pumirma. Nakapag-issue na kami ng bill. Paano na ngayon? Sinabi ko na sa kanya. Hindi niya ako sinunod. Ngayon, may problema na siya. Ano na ngayon? Asawa ko, ano na ang gagawin natin? Magpunta na tayo sa ospital. Hindi ako makakapunta sa ospital. Puntahan mo na si Zuyi at dalhin mo siya pauwi. Bakit? Hindi ako pwedeng pumunta roon. Kung mahuli ako ng mga maniningil na iyon, sasaktan at ikukulong nila ako. Hindi ako pwedeng pumunta roon. Pumunta ka na lang doon kasama si Zuyi. Kung pupunta ako roon, sasaktan din nila ako. Hindi rin ako pwedeng pumunta roon. Kung hindi ka sasama, edi wala tayong sasama. Bahala na siya. Hindi ko nga kayang protektahan ang sarili ko. Xiaofeng, nakauwi ka na. Mama, Papa. Anak, nakabalik ka na. Sabi ng punong guro, ikaw ang nanalo ng unang gantimpala. At tatanggapin ka na sa Universidad ng Tian. Ang galing. Upo ka na muna, kukuha lang ako ng maiinom mo. Sige po, bilisan mo. Tay, kumusta na ang pakiramdam mo? Ang galing-galing mo. Napaka-proud ko sa'yo. Magaling na ako. Nagpatingin ko sa ospital noong mga nakaraang araw. Sabi ng doktor, ayos lang daw ako. Uminom lang daw ako ng gamot. Totoo ba? Mamaya, kaya ko na pong magtrabaho. Ang galing. Anak, Nay, uminom ka ng tubig. Huwag mo nang gawin yan. Umupo ka na. Huwag kang mag-alala, sasabihin ko sa iyo. Ngayon, pinagmamalaki na tayo ng mga kapitbahay natin. Pinupuri ka nilang lahat dahil ikaw ay isang masonerang bata. Nanay, kahit na, tinanggap na ako sa Universidad ng Tian. Pero gusto kong kumuha ng pagsusulit. Gusto kong subukan ang sarili ko. Sige. Xiaofeng. Ano man ang iyong mga desisyon, susuportahan ka namin ng iyong mga magulang. Sumuko na ako sa sistema. Sa pagsusulit sa kolehiyo na ito, sa sarili kong lakas na ako aasa. Kaya ko ito. Anak, sige, anak, mag-aral kang mabuti ha. Tama, kapag nagsusulit ka, dapat mong isulat ang pangalan mo bago ka sumagot.
Magluluto ako ng masarap na pagkain para sa iyo pag-uwi mo. Sige po. Nakuha mo na ba ang iyong ID at examination permit? May dala akong mahahalagang dokumento. Huwag mong mawawala ito. Huwag kang mag-alala. Bakit kayo nag-aalala ng ganyan? Kahit nakapasa ka na sa kolehiyo, dapat ka pa ring maging seryoso. Huwag kang maging kampante. Huwag kayong mag-alala. Tay, nanay, aalis na ako. Sige. Anak, kaya mo yan. Okay na. Huwag kang mag-stress, wala kang dapat ikabahala. Matalino ka naman. Pareho kayong nasa top 2 ng buong paaralan. Basta gawin mo lang ang karaniwan mong ginagawa. Kaya mo yan. Hindi naman ako kinakabahan. Kailangan mo ring magsikap. Huwag kang masyadong mababa ang makuhang marka, ha? Kailangan makakuha ng mataas na marka. Huwag kang mag-alala, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Hanggang sa muli. Hanggang sa muli. Si Xiao. Huwag kang kabahan. Sabi mo nga, nakakuha ka ng mahigit 700 puntos. Paniguradong makakapasok ka sa kolehiyo. Pero kahit nasabihin ko yan. Pero ang pagsusulit na ito ay napakahalaga. Kinakabahan pa rin ako. Ayos lang iyan. Huwag kang mag-alala. Tara na. Mga mag-aaral, narito na ang mga resulta ng pagsusulit. Lahat ay nag-grade na. Sa pagkakataong ito, ang ating klase. Napakagaling ninyo sa pagsusulit. Una at pangalawa sa buong paaralan. Dalawa silang magkaklase. At ang dalawang estudyanteng ito. Sila rin ang mga valedictorian ng buong probinsya. At panglima sa buong bansa. Si Xiao Feng, kahit na natanggap na siya sa Universidad ng Tian. Pero sa pagsusulit, nakakuha siya ng 726 na puntos. Siya ang nanguna sa buong probinsya ngayong taon. Salamat sa inyong lahat, at ang pangalawa naman sa klase natin. Siya si Xiao. Nanalo siya ng 5th prize sa probinsya. Nakakuha si Xiao ng 718 puntos. Napakataas ng nakuha mong puntos. Siguradong papasok ka sa kolehiyo. Salamat sa inyong lahat. Xiao, binabati kita. Xiao Feng, mag-aaral tayong dalawa sa Tian University. Binabati kita. Xiao Feng, narito na ako. Xiao Feng, sinaktan mo ang anak ko. Ang gasto sa gamot ay 100,000 dolyar. Dapat mo kaming bayaran. Kung hindi, isasampa ko ang kaso laban sa iyo. Sabi ni Xiao Feng, huwag siyang saktan. Huwag kang magbiro. Ako ang biktima. Sinaktan niya ako. Tigil lahat. Xiao, hindi mo dapat siya kawan. Niloko ka niya. At sinaktan ng anak ko. Dapat mong parusahan siya. Ang ama ni Zhu. Habang hindi pa malinaw ang lahat, huwag magbitiw ng walang dahilan. May nakasaksi, kagabi ay hindi lumabas si Xiao Feng. Punong guro, nakita ko mismo. Siya nga, maghapon na noon. Paano niya nakita? Huwag mong pagbintangan ng iba. Punong guro, nakita mismo ng anak ko. Bukod pa rito, nasa top 10 siya ng paaralan. Si Xiao Feng ay isang masamang estudyante. Huwag mo na siyang ipagtanggol. Punong guro, nasa top 10 ako ng paaralan. Siya naman ay isang estudyanteng bagsak. Lagi naman akong nagsasabi ng totoo. Hindi ko siya sinisiraan. Kayo po ba ang pamilya Zhu? Ginang, Xiao, ito ang anak ko. Nasa top 10 siya ng klase. Matalino siyang bata. Bata ka pa. Pero nagsinungaling ka at nanira ka ng ibang tao. Kahit makapasok ka pa sa Tian University. Ano naman? Hindi. Bakit mo ako sinisigawan? Wala kang pakialam dito. Xiao Feng, niloko ka niya. Manahimik ka. Ginang, Xiao. Ang anak ko ay kamukha ko. Masipag siya. Hindi siya magsisinungaling sa iba. Bahala ka. Zhu Con,
Naalala ko na. Kayo po ang supplier ng mga materyales. Bumili na po kami sa inyo. Oo naman. Salamat po. Naaalala pa rin pala ako ni CEO Xiao. CEO Xiao. Ano iyon? Ano ba ang ginagawa mo? Sinabi mo na. Ang anak mo ay kamukha mo. Ang anak mo ay puro kasinungalingan. Kaya naman, hindi ako naniniwala na tutupadin mo ang iyong pangako. At hindi ko rin kayang magpatuloy sa pakikipagtulungan sa iyo. Ipaalam sa Departamento ng Inspeksyon. At sa imbakan, suriing mabuti ang mga bagay na ibinibigay nila. Ang kalidad ng mga materyales. Bukod pa rito, ipaalam sa Departamento ng Pagbili. Mula ngayon, tigilan na ang lahat ng pakikipagtulungan sa kumpanyang Zoo. CEO Xiao, bakit mo ginawa iyon? May mali yata ang pagkakaintindi mo sa akin. Bukod pa rito, ang anak ko ang biktima. May tumawag lang po sa akin. Ang nanakit sa anak mo kahapon. Nahuli na siya. Ang taong iyon, scholar din siya ng grade 12. Pero, hindi sila magkaklase ni Xiao Feng. Bukod pa rito, hindi niya kilala si Xiao Feng. Pero sinabi mo na, para kang anak mo, masipag pala siya. CEO Xiao, bakit mo naman siya tinutulungan? Niloko ka na niya. Napakatamad mag-aral ni Xiao Feng. Isang walang silbi, ganyang klaseng estudyante. Dapat paalisin mo siya sa school. Lagi naman akong nakakakuha ng mataas na marka. Hindi ninyo ako pinaniniwalaan. Ginang, Wu, ang mga ka-roommate ni Xiao Feng. Nakita ka raw nilang umuwi kasama si Xiao Feng sa dormitoryo. Tama ba? Sabi nila, magpapatotoo ka ba para kay Xiao Feng tungkol dito? Kung gayon, si Xiao Feng ay inosente. Ginang Wu, isipin mo ng mabuti. Bata ka pa, ngunit nagsinungaling ka laban sa iba. At tinakat mo pa ang mga guro. Isang mapanlinlang na estudyante, kahit na makapasa ka sa Universidad ng Tian. Masama ka pa rin. Oo nga, kagabi, hinatid ko si Xiao Feng sa dormitoryo. E ano naman kung ganon? Maaari siyang tumakas. Magsisinungaling ang roommate niya. Huwag ka nang magsalita pa. Walang panahon si Xiao Feng para gumawa ng krimen. Bukod pa, sinabi na ni CEO Xiao. Nahuli na niya ang nanakit sa iyo. Ganyan ka pa rin magsalita. Iyan pa ang mabuting anak mo. Paninirang puri. Isa rin itong uri ng paglabag sa batas. Ikaw. Magsalita ka. Sinaktan ka ba ni Xiao Feng? Magsalita ka ng maayos. Bakit mo sinaktan ang anak mo? Si Zui ay isang masipag at mabuting bata. Hindi siya magsisinungaling. Bulag na bulag ang mga guro. Matalino ang anak ko. Hindi ninyo siya pinagtatanggol. Pero ang tinutulungan ninyo ay isang estudyanteng tamad. Napakahiwaga. Siya ang nanakit sa akin. Sige. Zui. Zui, sabi mo, sinaktan kita. Kung ganoon, ilan ba kayo? Sino pa? Ikaw lang. Hindi, 3 sila. Hindi ko makita ng malinaw. Anong kulay ng damit ko? Ito ang damit na iyon. Sigurado ka ba? Sigurado ako. Nung gabing iyon, nagpunta ako sa internet cafe. Hindi naka-uniforme. May CCTV ang internet cafe. Pwede mo itong panoorin. Zui, nagsasama ka ng loob sa akin. Dahil masyadong close kayo ni Xiao sa akin. Pinost mo ako online. At sinisiraan mo ako. Gusto mo lang akong mapaalis sa paaralan. Naging mas close ka na ba kay Xiao? Nanaginip ka ba, si Xiao? Ayaw ka niya. Oo nga, ginawa ko na iyon. Gusto kong mapaalis ka sa paaralan. Mas magaling ako sa iyo sa lahat ng bagay. Pero, ikaw Xiao, hindi niya ako pinapansin. Hindi ko matanggap yon. Ikaw. Ano bang pinagsasabi mo? Punong guro, kanina, inamin na ni Zui ang lahat. Narinig mo ba? Oo nga, naging malinaw na ang lahat. Hindi natin pwedeng mapaalis si Xiao Feng. Pero, nandito ako ngayon. May isang taong napakahalaga ang gustong makipagkita kay Xiao Feng. Guro ng koponan ng Math Olympics. Si Profesor Zhang siya, at ang estudyanteng si Zui. Pagbalik ko sa paaralan, magdedesisyon na ako. At didisiplinahin ko ang estudyanteng ito. Tapos isusulat sa record. Punong guro, matalinong estudyante po ako. Hindi ninyo dapat gawin iyan. Punong guro, ang ingay-ingay naman ng pamilyang ito. Palalayasin ko sila. Salamat po.
Ginang Xiao, pakiusap po, bigyan ninyo po ako ng isang pagkakataon. CEO Xiao, pakiusap po. Kung mawawala po ang kooperasyon ng Kim Corporation, malulugi po ang kumpanya ko. CEO Xiao, pakiusap po, lumuhod ka, humingi ka ng tawad kay Xiaofeng. Malaki na ang utang namin sa bangko. Malulugi na kami. Gusto ko nang mawala sila rito. Ginang Xiao, pakiusap. CEO Xiao, bigyan niyo po ako ng isang pagkakataon. Ginang Xiao, kailangan mong mabawi ang pera mo. Kung hindi, tutulungan kita. CEO Xiao, kahit na hindi sinaktan ni Xiaofeng ang kaklase mo. Pero, niloko ka niya. Totoo ba yan? 18 taon na si Xiaofeng. Responsable na siya. Kayo ba ay mga kaibigan ni Xiaofeng? Kamag-anak, Jiang Han. Uuwi ako sa probinsya mamaya. At kakausapin ko ang mga kamag-anak namin. Paalisin namin kayo sa angkan ng mga Jiang. Tama, hindi tayo magkakamag-anak. CEO Xiao, sabi ko sa iyo, ang trabaho ni Xiaofeng, wala akong kinalaman. City agent ng Kim Group. Ipagkatiwala mo sa akin, huwag kang mag-alala. Ang utang sa iyo ni Xiaofeng, sisiguraduhin kong mababawi mo iyon. Kung ganoon, hindi pala sila kamag-anak mo. Sinabi na nila iyon. Pumapayag ako, hindi rin namin sila itinuturing na kamag-anak. Sige. Magkakaroon ako ng pagkakataon para kumita ng maraming pera. CEO Xiao, gusto kitang imbitahan sa hapunan. Mayroon ba kayong oras? Sabihin niyo sa akin. Tama, utang sa iyo ni Xiaofeng. Sisiguraduhin naming mabawi iyon para sa iyo. Pupuntahan ko si Xiaofeng, hindi para hingi ng pera. Hindi ba? MS, Xiao, kaninang umaga, nang pumunta ka, tinatanong mo kung natanggap na ba ni Xiaofeng ang pera. Pero hindi siya nagtrabaho. Oo nga, narinig ko kayong nagsabi niyan. Totoo ngang sinabi ko iyon. Tinatanong ko siya kung nakatanggap na ba siya ng pera. Dahil iyon ay, kagabi, noong nasa internet cafe siya. Tumulong siya sa kumpanyang Kim na malutas ang problema. Binayaran na namin siya. Tanong ko kung bakit hindi na siya nagpatuloy. Dahil, marami pa kaming problema. Kailangan ko ang tulong niya. Para mabilis na masolusyonan ang mga problema. Naglakbay si CEO Xiao ng 400 kilometro para makarating dito. At niyaya si Xiaofeng na sumali sa Kim Group. Siya ay isang taong may talento. Hindi ko kayo papapasukin, dahil may ginagawa si Xiaofeng. Kailangan niya ng katahimikan. Ang kumpanya ko, inanyayahan ko si Xiaofeng na maging remote technical consultant, at binigyan ng 1 milyon. Bukod pa rito, ngayon po, ang tatay niya ay ipapa-ospital na. Lahat ng gastusin sa pagpapagamot. Kami na ang bahala, mga henyo sa computer na gaya ni Xiaofeng. Bihira sila. Pagkatapos ng kolehiyo, makakapasok siya sa kahit anong kumpanya. Hindi po siya gaya ng sinasabi ninyo. Imposible, napakababa ng grado ni Xiaofeng. Alam na alam iyan ni Ginang. Wu, sinabi na ng anak ko. Noong nakaraang pagsusulit, si Xiaofeng, siya ang nakatanggap ng pinakamababang marka sa buong paaralan. Hindi siya makakapasa sa pagsusulit para sa kolehiyo. Imposible ba? Si Xiaofeng ay nagtatago pala ng talento. Xiao, niloloko ka ba niya? Hindi niya kaya ang pagpo-program ng computer. Ang mga butas na ito, ang mga programmer ng kumpanyang Kim, lahat sila ay sumuko na. Pero, isang umaga lang si Xiaofeng. Nagagawa na niya, nakita na namin mismo. Imposible na peke ito. Isang estudyanteng mahina, nakasagot sa pinakamahirap na problema sa matematika. 1 taon nang walang nakakasagot. Math Olympiad. Sinasabi ninyo na siya'y mangmang. Ngunit siya ay isang henyo. Basta't si Xiaofeng ay sumali sa kompetisyon sa matematika ng Olympics. Kung siya ay mananalo ng unang gantimpala, tutanggapin ko siya agad sa Universidad ng Tian. Ano? Henyo na matematiko. Si Xiao, nagkakamali po kayong lahat. Sinabi ko sa inyo, si Jiang Han, ang kuya ko siya. Lagi ko pong binabayaran ang pagpapagamot niya. Apo ko si Xiaofeng, pakisabi mo sa kanya na tulungan niya ako. Apo, pakisuyong kausapin mo siya para tulungan ako. Anong sinasabi mo? Hindi ako apo mo. Wala kaming hinihingi. Perang sinasabi mo, may 1 milyon na akong dolyar. Sapat na ito para mapagaling ang tatay ko.
Hiha. Pakisuyong kausapin mo siya para sa akin. Kung hindi, magsasara ang ahensya ko. Hiha. Hiha. Kasalanan ko ito lahat. Alam ko na. Ikaw ang kapatid kong lalaki. Ikaw ang hipag ko. Kim Corporation. Sila ang malalaking kliyente ko. Kung makipag-break sila ng kontrata, magsasara ang ahensya ko. Gumagawa sila ng gulo. Palabasin ninyo sila. Hiha. Kuya, Ate Xiao. Pakinggan mo ako, Ate Xiao. Pasensya na. Ang problema ng pamilya ko. Matagal na ito, Xiao Feng. Kaya mo bang sagutan ang isang problema? Gusto kong subukan ang kakayahan mo. Pasensya na po, Propesor. Ngayong hapon, kailangan kong ihatid ang tatay ko sa ospital. Malubha na po ang sakit niya. Pagkatapos ng trabaho, babalik ako. Magsosolve ako ng problema. Hintayin mo ako. Sige, babalik ako sa paaralan mamaya. Isa itong henyo ng bansa. Sige, handa na po ako. Siya na lang po, Xiao Feng. Pagbalik mo, mag-e-exam na tayo. Lalabas ka na naman ngayong tanghali. Kumusta na ang tatay mo? Hintayin mo lang ako ng ilang araw. Maghahanap pa ako ng dagdag na pera para sa iyo. Ano ang ibig mong sabihin? Ang tatay ko, na ospital na siya. Kahapon, nagsusulat ako ng code para sa ibang tao. Binigyan nila ako ng maraming pera. May sapat na akong pera. At may sobra pa nga. 1 taon na ang nakalipas. Ito ang perang hiniram mo sa akin. Mula ngayon, alagaan mo ng mabuti ang iyong sarili. Bukod pa rito, gusto kong ibigay sa iyo ang kwintas na ito. Pangangalagaan ka nito at pananatilihing ligtas. Xiao Feng, may pagsusulit sa hapon. Pagsisisihan mo ito. Nababaliw ka na ba? Ang perang ito, tatanggapin ko na. Kung sakaling may kailangan ka pa, babayaran kita. Bukod pa rito, ang Reg Along ito mo, gustong gusto ko ito. Propesor, iaabot ko na po ang aking papel. Xiao Feng, gawin mo pa ang isa pang papel. Siyempre naman. Ginang, Wu, pakikolekta na po ang mga papel sa pagsusulit. Tapos na ang oras, kukunin ko na ang mga papel ng lahat. Xiao Feng, ngayon, pumunta ka na sa syudad. At sumali ka sa National Math Olympiad. Pagdating mo roon, ako na ang magpaparehistro sa iyo. Ang iyong registration form, iiwan ko na lang iyon sa opisina ng principal. Susunduan ka na namin doon. Imposible,